Naantala po ng ilang oras bago na ituloy ang ikatlong araw ng deliberasyon para nga sa ating pambansang budget. Ito po ay sa BICAM kahapon. Alas 4 po ng hapon dapat magsisimula ang naturang BICAM matapos nga pong i-postpone noong pong Lunes dahil pa rin po sa pagtatalo sa pondo ng DPWH. Pero 3 oras na ang nakakaraan at tila wala pa rin pong galawan ang naturang sesyon. Paliwanag po ni Senador Kiko Pangilinan na delay ang sesyon dahil sa hinintay nila ang ginawang recomputation sa cost ng materials para nga sa mga proyekto po ng DPWH. Ito kasi ang magiging basehan kung magkano ang dapat na ibalik mula sa binawas na pondo ng ahensya. Dahil nga po sa naturang delay ay sinimulan na ang BICAM para asikasuhin po ang pondo ng ibang mga ahensya. Inaprubahan po kahapon ang 2026 budget ng Department of Agrarian Reform. Pero pinalipas muna hong pag-usapan ang pondo na kalaan sana para po sa National Irrigation Administration. Bukod pa dyan, aprobado na rin po ang budget ng Department of Interior and Local Government. Samantala po naman, hindi po naman isinasantabi ni Senate President Tito Soto ang isinusulong ng ilang mga nasa mayorya ng Senado tungkol sa pagkakaroon po na lamang ng reenacted budget sa Enero o sa buong first quarter po ng 2026. Mas mainam daw kasi ito kaysa magkaroon ng budget na hindi gaano napag-aralan. Sa ilalim po ng isang reenacted budget, ang gagamitin po ng pamahalaan muna ay ang naisabatas na budget noong pong kasalukuyang taon. Samantala, kahit nagsorry na at umamin nga sa kanyang pagkakamali si DPWH Secretary Vince Dizon, hindi pa rin daw sigurado na maibabalik ang tinapyas na 45 billion pesos na pondo sa DPWH. Isa pa naman ang pondo ng ahensya sa dahilan kung bakit nagkaroon ng deadlock ngayon sa BICAM. Hindi kasi magkasundo ang mga senador at kongresista kung dapat nga bang maibalik ang pera sa ahensya o hindi. Nagsumiti na raw ang DPWH sa Senado ng mas detalyadong datos para makwenta kung magkano talaga ang dapat na maibawas sa proyekto. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, pag-aaralan nilang mga ito. Kapag na-validate na, ia-apply daw ito sa mga proyekto. Hindi direktang sinabi ni Gatchalian kung ibabalik ba o hindi ang 45 billion pesos budget ng DPWH. Pero ang mahalaga, masigurong walang makalulusot na overpriced items at maipatupad ang mga proyekto. Humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin dun sa pagbaba natin ng mga presyo. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mamaya mga kapatid, kami po magkakaroon ng malalimang diskusyon sa issue pong ito ng proposed budget ha. Maging yan pong budget na yan ng DPWH kasi kung atin pong babalikan ang mga nakasaad sa panukalang budget po ng DPWH girl, di ba? Nakita mo yung mga halaga nito? Pare-pareho, mga 50 million. Isang listahan, pare-pareho yung halaga. Palagay ko po doon pa lamang may question ka na paano mo nabuo ang ganong halaga sa isang proyekto na iba-iba ang lokasyon pero pare-pareho ang halaga? Hindi po ba? Ito hong issue ho ng BICAM na ito, marami sinasabi, kesyo open ho sa publiko, kesyo wala nang singitan. Pero ang tanong, sino nagsingit ng 8 billion para sa farm-to-market roads na wala ito nakakaalam? Alam niyo? Hindi ba, girl? Oo. Mas lalong hindi ako. Huwag mo ko titignan ng ganyan. Nagulat na lang din tayo. Hindi ba? 33 billion pesos na ang farm-to-market roads na sinasabi ng mga budget watchdogs. Yan daw ang bagong flood control. Sandali lang po ha. Mukha ho ang sinasabi nila, open BICAM, live stream na po ito. Pero May nabago ngayon, ba? wala nakapagsasabi kung sino ang nagsingit at saan isiningit yun. Transparent na ba? Ay talaga naman sa ilang pong mga importante pang balita na isauli ho naman daw ang 40 million pesos na pera na galing umano sa mga maanumalyang proyekto ang dati pong opisyal ng DPWH sa NCR. At ayon nga po sa DOH, galing daw ito kay Gerard Opulencia, ang dating Regional Director po ng DPWH NCR. Ito raw ay unang bahagi pa lamang ng kabuuang 150 million pesos na ibabalik daw ni Opulencia.
Ito po ay batay po sa Memorandum of Agreement at mga kondisyon para nga siya ay mapasailalim sa Witness Protection Program. Kasama rin po si Opulencia sa mga respondents sa 5 ghost flood control project sa Bulacan na ngayon nga po iniimbestigahan ng DOJ. Bagamat wala umanong kinitang kickback dito si Opulencia, nagkusa raw ito na ibalik ang pera mula sa ibang proyekto sa DPWH. Diliwanag po naman daw ni Prosecutor General Richard Padulyon na hindi porket nagbalik siya ng pera ay otomatikong ito yung mailalagay na sa Witness Protection Program. Wala siyang kickback, pero nagbalik. Ang gulo, ha? Samantala, mga kapatid, habang hinihintay pa rin ang kanyang arrest warrant, humarap muna po si Sara Diskaya sa preliminary investigation ng kanyang kaso sa Malabon. Higit 1 linggo nang nananatili sa NBI si Sara Diskaya matapos magpasailalim sa voluntary custody. Ayon sa NBI, humiling si Sara Diskaya na makadalo sa preliminary investigation sa kasong isinampa sa kanya ng Malabon LGU, pero bumalik din sa NBI pagkatapos. Paglilinaw po ng NBI, walang special treatment para sa contractor na si Diskaya. Pinayagan lamang daw siyang makaalis dahil hindi pa naman talaga siya naaaresto, kaya po pwede pa siyang umalis sa kustodiya ng NBI anumang oras. Alas 6:43 na po ang ating tamang oras ngayon. Hawak po naman daw ng Ombudsman ang sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Laman po ng naturang affidavit ni Ramil Madriaga ang mabibigat niyang aligasyon laban sa bisit ilang pang mga personalidad. Kabilang dyan ang kandidatura po ni VP Sara noong pong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at mga drug lord. Ayon po sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, gusto raw pong ng kanyang kliyente na mapanagot ang mga nagkasala. Gusto ho naman daw ng ombudsman na isailalim sa forensic examination ang 3 cellphone ni Madriaga na naglalaman daw ng mga ebidensya. Nasa pangangalaga ngayon ng hukuman ang mga cellphone na ito na nakuha kay Madriaga nang siya po'y mahuli. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!